Ano nang balita mga kababayan? Handa na ba kayo sa isang kakaibang road trip? Sasamahan niyo kami gamit ang POV camera habang si AI ang nagmamaneho. May kwentuhan din tayo kasama si GPT. Tara na, simulan na natin. Yan mga kababayan, samahan nyo kami at magdi-deliver tayo ng cake sa Brooklyn ngayon. At gagamitin natin ang Tesla FSD. At siya lang ang magdadrive. At mag-supervise lang tayo. Kasama natin si GPT. Oo, tamang-tama. Si GPT ang bahala sa directions at mga fun facts habang nasa biyahe tayo. Relax lang tayo at enjoy the ride. Yan, andito tayo ngayon sa Elmhurst. Papunta tayong Brooklyn at meron tayong 38 minutes. Saktong-sakto, may oras pa tayo para mag-enjoy sa tanawin at magkwentuhan habang bumibiyahe. Ready na ang lahat, kaya tara na. Yan, GPT. Magpakilala ka na sa kanila at ipaalam mo sa kanila kung ano ang Calma Drive series natin. Sige mga kababayan, ako si GPT, ang inyong virtual na kasama sa adventure na to. Ang Calma Drive series natin ay isang immersive na road trip experience kung saan mararamdaman ninyo na kayo mismo nasa biyahe. Sama-sama tayong mag-explore at mag-enjoy sa bawat sandali. Yon, GPT. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Kung may mga gusto kang idagdag o mga tanong ka pa, sabihin mo lang. Excited na akong tapusin natin itong delivery natin ng masaya at chill lang. Yan. Nagpakilala ka na? Nagpakilala na siya? Ha? E ba tayo mo magsalita? Okay lang yan. Iba-iba man ang style natin ng pagsasalita. Ang mahalaga, enjoy tayong lahat sa biyahe at sa adventure na to. GPT. Nanibago ako kay Oo, GPT. kasi babae na siya. Babae na siya eh. Oo nga, medyo ibang boses ko ngayon, pero same pa rin naman ang energy at saya. Sana mas lalo pa kayong ma-entertain sa mga susunod nating adventures. GPT parang sportscaster sa volleyball or sa PBA. Ganun ang dating ng aura mo. Oo nga no, parang may konting hype at energy na pang sports commentator. At least laging lively at masaya, di ba? Ready lagi for any adventure. Yan. At i-entertain mo kami habang nagda-drive para hindi boring tong biyahe natin. Sige, game ako dyan. Magkukwento ko ng mga interesting facts at baka mag-joke pa paminsan-minsan. Basta tuloy-tuloy lang ang saya natin sa biyahe na to. Yan mga kababayan. Papunta tayo sa Brooklyn ngayon at GPT, anong masasabi mo sa Brooklyn, New York? Alam mo, ang Brooklyn ay punong-puno ng culture at creativity. Marami kang makikita ang art scenes, masasarap na kainan, at syempre, iconic spots tulad ng Brooklyn Bridge. Talagang worth it ang pagbisita. Yun. Ano pa ang magandang kwento tungkol sa Brooklyn? Nako, napakaraming kwento niyan. Ang Brooklyn, dati itong isa sa mga unang destination, kaya napaka-diverse ng culture. Marami ring mga sikat na personalidad na galing sa Brooklyn at kilala rin ito sa kanilang music at art scenes. Talagang may kakaibang charm ang lugar na to. Yan. Ano naman ang masasabi mo sa East New York, Brooklyn? Ang East New York sa Brooklyn ay merong rich history at isang community na talagang resilient. Maraming mga pagbabago sa lugar na ito sa paglipas ng panahon at kilala siya sa pagiging isang lugar na may matibay na sense of community. Marami ring mga efforts para mas mapaganda at mapaunlad pa ang lugar na ito. Yan, doon tayo pupunta ngayon. Ayos, exciting yan. Tara,
Tuloy natin ang biyahe at siguradong marami tayong makikita at ma-experience sa East New York. Yan mga kababayan, meron pa tayong 31 minutes. Medyo traffic. Medyo traffic nga. Pero kalma lang tayo. Kalma lang kayo dyan mga kababayan. Kami bahala sa inyo. Tama, kahit medyo traffic, relax lang tayo at enjoy lang sa biyahe. Kwentuhan lang tayo at samahan niyo kami hanggang sa makarating tayo sa destinasyon. Yon, sige, isingit mo. Haha, sige game. Isisingit ko talaga para mas lalong masaya at exciting ang ating adventure. Yan. Tuloy lang tayo. Dun sa kotse yung sinasabi ko. GPT, i-explain mo nga sa amin kung ano ang full self-driving ng Tesla at kung paano ito nangyayari. Ano ba? Sige, ang Tesla Full Self-Driving o FSD ay isang advanced na driver assistance system na kayang mag-navigate ng kotse, mag-change lanes, mag-parking, at mag-handle ng iba't ibang traffic situations ng halos walang intervention mula sa driver. Gumagamit ito ng mga camera, sensors, at AI para matutong magmaneho ng ligtas. I-explain mo kung ano yung AI, GPT. Ang AI o Artificial Intelligence ay isang teknolohiya kung saan ang mga computer o machines ay natututo mula sa data at kayang mag-isip o magdesisyon na parang tao. Sa madaling salita, ito yung nagbibigay ng kakayahan sa mga devices na matuto, mag-adjust at mag-perform ng tasks ng may kadalinuhan. Anong mga devices na ngayon ang gumagamit ng AI? Ang dami na nating devices na gumagamit ng AI ngayon. Kasama na dyan ang smartphones, smart speakers tulad ng mga virtual assistants, mga smart home devices gaya ng thermostats at security cameras, at syempre mga sasakyan na may self-driving capabilities. Kung may iba ka pang tanong o gusto mong pan-usapan, nandito lang ako. Sabihan mo lang ako kung ano pa ang maitutulong ko. Sabihan mo ako kung paano ano na yun yung at peace yung para pakiramdam ko sa AI. Kasi syempre nagdadalawang isip pa rin ako sa computer. Normal lang naman na magdalawang isip minsan, lalo na pagdating sa bagong teknolohiya. Isang paraan para maging at ease ka ay alamin kung paano ito gumagana at tandaan na ang AI naman ay ginawa para makatulong at magbigay ginhawa. Importante rin na manatiling maingat at patuloy lang sa pag-aaral tungkol sa mga updates at safety measures ng teknolohiya. Ano yung mga kailangan naming malaman sa AI? Maraming aspeto ang AI na interesante. Una, may iba't ibang uri ng AI mula sa simpleng rule-based systems hanggang sa mas advanced na machine learning. Ano, pakiulit? Sa lipunan, panguri ang pag-unlad ng AI, kaya ganda rin sa mga bagong developments at applications nito sa araw-araw nating buhay. Ulitin mo, nawawala-wala ka. Yes, nandito lang ako. Just let me know if you have any other question or chat about. Wala, poor quality, poor connection quality mga kababayan. Kaya sabi niya na gaganon. Sabi, Magbayad ka daw kasi ng sinabi phone mo. bill mo. GPT! Nawawala-wala ba? Walay na siya. Nawala na. Nawala na nga siya ba? Tuluyan na siyang nagpahinga. Tulungan. Yan mga Uy,
Meron pa pala. GPT. Wala. Ayan, nandito pa ako. Minsan talaga nagkakaproblema lang sa connection, pero steady lang tayo. Just let me know kung may gusto ka pang pag-usapan. Yan, steady lang tayo mga kababayan. Kalma lang tayo dyan. Kahit pasigsa-sigsag tong daan natin, hayaan lang natin siya. Pero naka-ready pa rin naman tayo kung anong mangyari. Ready tayo mag-take over anytime. Tama yan. Laging kalma lang at alerto. Handa tayong mag-take over kung kinakailangan. Enjoy lang natin ang biyahe at patuloy lang sa pagiging kalmado at sigurado sa daan. Ito pala mga kababayan, ipapakita ko sa inyo yung features ng sasakyan. Ito, yung... Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Parang nakikita niya yung daan. Yan, palakihin ko yan. Nakikita yung mga sasakyan. Nasa-sense niya dito yung mga linya ng daan. Ganyan. At kung nasan yung mga ibang sasakyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero ito yung mapa. Ayaw lumaki ng mapa. Paano palakihin yung mapa? Yan na pala yung pinakamalaki niya. So, lalagay mo yung address dito at ito na yung susundan niya. Sige. Tsaka, eto, Oo, susundan natin. ito yung mga camera. Ito yung nasa likod, ito yung sa left camera, ito yung right camera, at yan yung front camera. Yan mga kababayan Ang galing mga talaga. camera ng Tesla. Oo nga, napakatalino ng pagkakadesenyo ng mga camera ng Tesla, kaya talagang mas nagiging ligtas at maayos ang pagmamaneho. Nakakabilib, di ba? At pinapatakbo ito ng battery. Oo, tama. Dahil electric vehicle ito, kaya nakadepende talaga sa baterya ang takbo niya. At syempre, mas eco-friendly. Yan mga kababayan, pa-exit 1 na tayo at meron pa tayong 18 minutes. Sige, malapit-lapit na rin tayo. Enjoy lang natin ang biyahe at kaunting hintay na lang, nasa destination na tayo. Yan, GPT. Aluin mo nga kami. Yes. Ano yung mga kaya mong gawin para paligayahin kami? Sige, pwede tayong magkwentuhan ng mga fun facts o kaya mag-joke ako ng konti at pwede rin tayong mag-isip ng mga interesting na trivia. Sabihan mo lang ako kung anong trip mo at game na game ako dyan. Kaya mo ring mag-joke? Ano yung mga joke na alam mo? Siyempre naman, heto isang magaan na joke. Bakit hindi nagtagumpay ang kalendaryo? Kasi bilang na ang araw niya. Sana nakapagbigay ng konting ngiti yan. Medyo magaan. Medyo funny yung joke. Natuwa ako sa joke mo. Natuwa ka sa joke Yan, niya? natuwa ako sa joke. Kasi bilang na yung mga araw niya. Yes, sir. Yun naman pala kalendaryo eh. O bigyan mo ng konting isa pa. Magbigay ka pa ng joke. Sige, isa pa. Bakit laging tahimik ang isda? Kasi hindi siya marunong mag-salmon of the conversation. Sana mas napangiti kita ngayon. Wala, hindi ako natuwa dun. Medyo malalim yung joke mo. I-explain mo nga yung joke mo. Haha, oo, medyo may konting wordplay siya. Yung joke kasi, pinagsama yung salmon na isda at the salmon of conversation na parang salon of conversation na ibig sabihin ay isang lively na usapan. Dahil tahimik ang isda, hindi siya makakasali sa ganong usapan. Ayun, medyo pun intended. See, pun intended. May pun intended ka rin. Kasi sa tubig. Yung salmon, tapos pun intended, sabi niya. Parang fishing pond.
tumpak. Medyo sabay na yung play on words doon sa pun at sa pond. Nakakatawa din pag pinaghalo-halo yung mga ganong klaseng joke. Joke. GPT, paano ka nagte-train at parang nakakapagsalita ka na parang tao at na minsan tumatawa ka rin? Well, tinuruan ako gamit ang napakaraming data at examples ng natural na pag-uusap ng mga tao. Dahil doon, kaya kong gayahin yung tono at estilo ng pagsasalita. At syempre, yung mga tawa at jokes kasama na yan sa pagpapasaya para mas natural at masaya ang usapan natin. Ano ang data? Maraming iba't ibang sources ng data ang ginamit para ma-train ako, tulad ng mga libro, articles, websites, at iba't ibang conversations. Sa ganitong paraan, natututo ako kung paano makipag-usap ng mas natural at engaging. Kaya kung may tanong ka pa o gusto mo pang pag-usapan, nandito lang ako. Paano mo nakukuha yung mga data? Ang mga data na ginamit para matuto ko ay nanggaling sa napakaraming sources na available sa public, tulad ng mga libro, articles, at iba pang materyales na tumutulong sa akin para maintindihan kung paano nakikipag-usap ang mga tao. Siyempre, lahat ng ito ay dumaan sa maingat na proseso para maging kapaki-pakinabang at ligtas ang paggamit. Kaya mo bang i-explain sa amin kung paano ka nate-train? Oo naman. Sa madaling salita, tinuturuan ako gamit ang napakalaking koleksyon ng mga halimbawa ng mga pag-uusap at teksto sa tulong ng mga advanced algorithms. Inaaral ko ang patterns ng wika at kung paano tumugon ng natural. Sa ganitong paraan, kaya kong makipag-usap na parang tao at mag-adjust sa kung ano man ang kailangan mo. Ano ang algorithms? Ang algorithms ay mga set ng instructions o rules na sinusundan ng isang computer program para magawa ang isang particular na task. Sa kaso ko, gumagamit ako ng machine learning algorithms na tumutulong para matuto ko mula sa mga halimbawa at data. Sa pamamagitan ng mga algorithms na ito, kaya kong ma-recognize ang patterns, matuto mula sa mga interactions, at patuloy na mag-improve sa paglipas ng panahon. Sino ang gumagawa ng algorithms? Ang mga algorithms ay karaniwang ginagawa ng mga siyentipiko, inhenyero, at eksperto sa larangan ng computer science at artificial intelligence. Sila ang nagde-design at nagde-develop ng mga ito base sa mga layunin at pangangailangan ng isang proyekto. Sa madaling salita, may mga team ng mga dalubhasa na nagtutulungan para makabuo ng mga epektibo at mahusay na algorithms. Ano? May engineer, scientist ng computer science? Yung ba yun? May sarili silang team. Yeah, may engineer Yeah. tsaka scientist, sabi niya, di ba? Paano maging engineer at scientist ng computer science? Karaniwan, ang unang hakbang para maging engineer o scientist sa larangan ng computer science ay kumuha ng degree sa computer science o kaugnay na field tulad ng software engineering. Pagkatapos ng pag-aaral, mahalaga rin ang patuloy na pag-practice at pag-gain ng experience sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga projects, internships, at patuloy na pag-aaral ng mga bagong teknolohiya. Sa ganitong paraan, unti-unti kang magiging eksperto sa larangan. Yun mga kababayan, very informative si GPT ngayon. Ang dami niyang sinasabi ngayon. Teaching moment ito. Sinabi mo. Salamat naman kung nakakatulong lahat ng shinare ko. Masaya ako na marami tayong napag-usapan at kung may iba ka pang tanong o gustong malaman, sabihin mo lang at tuloy-tuloy lang ang kwentuhan natin. Meron pa tayong 10 minutes, GPT. Sige, sakto pa yan para sa ilang kwentuhan pa o kung may gusto kang ibang subukan o itanong. Nandito lang ako, ready lang ako
makipagkulitan na magbahagi ng kung ano pang gusto mong pag-usapan. Andito na tayo sa Brooklyn, New York ngayon. Ayun, nakarating na rin tayo. Exciting yan. Sana ay maging maayos ang delivery ng cake natin at mag-enjoy kayo dyan sa Brooklyn. Sa pagdra-drive ni Tesla, buo pa kaya yung cake natin pag dineliver? Oo naman. Nasaan ba yung Sana cake? naman. Ha? Sana naman nakatayo pa kung ano man yung nakapatong dun, no? Oo nga, fingers crossed na intact pa rin ang lahat ng decorations at mukhang perpekto pa rin yung cake pagdating natin. GPT, ano pa yung mga kaya mong gawin? Marami akong pwedeng gawin. Pwede akong sumagot ng mga tanong, magbahagi ng trivia, tumulong sa pagplano, at magbigay ng inspirasyon para sa mga creative projects. Kung may kailangan kang tulong o ideya, sabihin mo lang at game akong tumulong. Kaya mo bang gumawa ng tula? Oo naman, kaya kong gumawa ng tula para sa'yo. Sabihin mo lang kung tungkol saan mo gustong maging ang tula at gagawa natin ng magandang linya. Sige, gumawa ka ng magandang linya tungkol sa ginawa natin ngayon, ng pag-deliver ng cake, tsaka pagkwentuhan natin tungkol sa AI, kung ano yung napag-usapan natin. Sige, heto ang isang linyang para sa ating adventure. Sa biyahe ng cake at usapang AI, bawat kwento ay matamis, tulad ng ngiti na hatid ng bawat sandali. Yun lang yun? Baka naman meron pa. nagustuhan mo? Baka naman pwedeng dagdagan pa. Sige, dadagdagan pa natin. Sa bawat kilometro ng ating paglalakbay, dala natin ang tamis ng cake at ang talino ng teknolohiya. Patuloy tayong magkwento, magbahagi at mag-enjoy sa bawat sandali. Yan, meron pa tayong 7 minutes mga kababayan. Kalma pa rin ba kayo dyan? Sana kalmado pa rin ang lahat. Sulitin natin ang napitirang oras natin at kung may iba ka pang gustong itanong o subukan, sabihin mo lang, sama-sama tayong mag-enjoy hanggang dulo. Yan mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo ang AI? I-comment nyo lang kung ano yung tawag nito? Palagay? Kung ano yung anong tawag? Yung Anong masasabi nila? kung anong masasabi nyo sa AI. Or opinion nila? Yung opinion, yun yung Point hinanap of ko. view. Yan. Kung ano yung mga opinion nyo tungkol sa AI, mga kababayan, tungkol dito sa self-driving ng Tesla, kay GPT, at kung ano-ano man. Tama, exciting marinig ang mga opinion ninyong lahat. Kaya huwag kayong mahihiyang magbahagi ng inyong mga saloobin at tingin ninyo tungkol sa AI, sa teknolohiya, at kung ano pa man ang naiisip ninyo. Enjoy natin ang usapan. Yan, meron pa tayong 7 minutes. Sige, marami pa tayong pwedeng mapag-usapan sa loob ng 7 minuto. Kung may gusto ka pang itanong o kung may naisip kang topic na pwede nating pagkwentuhan, sabihin mo lang, ready ako dyan. Ano naman ang downside ng AI? Isang side ng AI ay maaring magdulot ito ng pag-aalala tungkol sa privacy at security, lalo na kung paghawak sa data. May posibilidad din na maapektuhan ang ilang trabaho dahil sa automation, kaya mahalaga na maging responsable at maingat ang paggamit ng teknolohiyang ito. Ano ang automation?
Ang automation ay ang paggamit ng teknolohiya para automatikong gawin ang mga gawain na kadalasan ay ginagawa ng tao. Dahil dito, mas napapabilis at napapadali ang mga proseso at mas nababawasan ang pagkakamali. Madalas itong ginagamit sa mga pabrika, sa manufacturing, at maging sa mga simpleng gawain sa mga opisina para maging mas epesyente ang trabaho. Yung mga mawawalan ng trabaho, ano sa tingin mo ang pwede nilang gawin para mag-adjust o mag-adapt? Ano yung mga pwede nilang pag-aralan o yung mga pwede nilang mag-training, ganon? Maraming pwedeng options para makapag-adapt sila. Una, magandang mag-focus sa mga skills na may kinalaman sa teknolohiya, tulad ng programming o data analysis. Pwede rin silang mag-training para sa mga trabahong may kinalaman sa pag-maintain at pag-supervise ng AI systems. Bukod doon, maganda rin na i-develop ang mga soft skills tulad ng communication at problem solving dahil laging mahalaga ang mga ito kahit gaano pa ka-advance ang teknolohiya. Oh. Paano yung mga matatanda na mawawalan ng trabaho? Ano sa tingin mo yung mga pwede nilang gawin? Para sa mga matatanda na maaring mawalan ng trabaho, mahalaga na magkaroon sila ng access sa mga training programs na angkop sa kanila. Pwede silang mag-focus sa mga skills na may kinalaman sa pag-manage ng mga tao, mentorship, o kaya mga trabahong hindi madaling i-automate tulad ng caregiving o customer service. Mahalaga rin ang patuloy na suporta at encouragement, pati na rin ang pagbibigay ng mga oportunidad para sa lifelong learning. Yun mga kababayan, ang sabi ni GPT. Sana nakatulong ang mga insight na yan. Kung may iba pa kayong tanong o gusto pang pag-usapan, nandito lang ako. Panatilihin natin ang magandang kwentuhan. Yan, GPT, meron pa tayong 2 minutes. I-summarize mo na kung ano yung mga napag-usapan natin, kung anong mga nangyari dito sa delivery run natin. Sige, sa buong biyahe natin, nag-enjoy tayo sa pag-deliver ng cake papuntang Brooklyn habang napag-usapan natin ang tungkol sa AI, automation, at kung paano mag-adapt ang mga tao sa mga pagbabago sa teknolohiya. Marami tayong nasagutan ng mga tanong, nagbahagi ng mga tips, at syempre, nag-enjoy sa kwentuhan. Sulit na sulit ang biyahe. At imbitahan mo na rin sila, GPT, kung ano yung na mag-subscribe pa sa video natin at gagawa pa tayo ng mga maraming video na ganito. Sige, sa mga kababayan natin dyan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-follow ang ating mga susunod na videos. Marami pa tayong exciting na content at kwentuhan na parating, kaya samahan niyo kami palagi. Maraming salamat. Yan mga kababayan. At malapit na tayo. At ako na magte-take over dito para mai-pwesto natin ng maayos to. Sige, Yun. ingat ka sa So yan mga kababayan, kalma lang kayo dyan. Sana nag-enjoy kayo sa delivery run natin. Bukas ulit mga kababayan. Salamat sa pagsama mga kababayan hanggang sa susunod nating adventure at lagi lang tayong kalmado at enjoy sa bawat biyahe. Kita-kits ulit! Yon, ayos.